Pilipinas, ang oras po 6:34. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, it's Friday and it's Family Day para po sa mga empleyado, mga manggagawa ng Manila Broadcasting Company. Kaya merong kasayahan dito sa aming building tonight or today. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Medyo maganda ang panahon today, hindi masyadong mainit, no? Talagang tamang-tama lang para sa mga shopping day na ba? Hindi pa pala kasi 8 pa lang pala ngayon. Hindi pa pala pwede. Erase. Hindi pa muna pwedeng mag-shopping unless of course kayo po ay nakatanggap na ng inyong 13th month pay. Yung iba kasi nakikita ko sa X. Yung dati pang Twitter, nakikita ko sa X talagang nagpo-post ng mga nakatanggap na ng kanilang 13th month pay. Kayo po ba? Nakatanggap na po ba kayo? Sa amin kasi medyo syempre sa Disyembre pa, which is yun naman talaga ang sinasabi po ng batas. Usapang Legal. Maganda po ang ating tatalakayin tonight, may kinalaman sa rights. Ano nga ba yung rights, no? At paano ito ba? Maari po ba itong magtuloy-tuloy, no, sa pagkakaroon ng titulo, no? Itong nabili ninyong rights sa lupa. Usapang Legal. Ayan, so samahan niyo po ako and if you have questions, 0919-282-6485. At syempre pa sa atin pong mga social media platforms, Facebook pages, ang DZRH Dos Compañeros Facebook page, gayon din po ang ating DZRH News Facebook page at ang DZRH News Television Facebook page. Yang pong tatlo na yan, pwede po kayo magpadala dyan ng question sa pamamagitan ng comment. Pero kung kayo po ay may question at ayaw po ninyong i-expose ang inyong pangalan, you want to stay anonymous, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa akin. Hanapin niyo po yung Attorney Rina Seco na page. Doon po, pwede po akong sumagot doon or pwede ko rin po sagutin dito sa ating programa. Sumasagot po ako, minsan lang medyo may katagalan, but people can attest to that, no? Yung po mga followers ko can attest, no, na tayo ay sumasagot, no? Marami ko namang nasagot sa inyo Usapang Legal. Basta lang po hindi question na pang love life at hindi question na pang pera. Hindi ko po masasagot 'yon, no? Anyway, bago po tayo magpatuloy, may abiso po muna tayo sa ating mga motorista dahil syempre Friday today, meron pong nakaamba na malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, 110 piso at 10 sentimos hanggang 140 piso at 40 sentimos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina, habang 170 up to 190 ang dagdag sa kada litro ng diesel at 110 hanggang 120 sa kada litro ng kerosene. Kasabay nito, iginiit po ng DOE na alinsunod sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa bagyo ay may price freeze na umiiral para sa LPG at kerosene. Yan. Usapang Legal. Sana nilubos-lubos nun ninyo DOE. Hindi lang yung sa diesel at kerosene. Isama nyo na rin po yung gasolina. Wala naman pong choice ang ating mga kababayan. Kay gasolina man yan or diesel. No? Pare-pareho lang naapektuhan. Yung mga iba pong sasakyan, naka-second hand nga lang, third hand na sasakyan, gasolina na ang ginagamit. Sana isama nyo na rin po yun. Usapang Legal.
Dea Cyril, magandang gabi sa'yo. No? Bakit daw naiba na yung programa? Actually, halos pareho pa din po. Yung title lang kasi hindi na po kami sabay ni Attorney Cam. Weird naman na dos kompanyeras pa din na isa-isa lang ang nakaupo. Di po ba? Ayan. Anyway, magandang gabi po sa inyo, Iton Bulalayaw. Magandang gabi rin po sa inyo, Tony, Ray Martin at Architect Jemar dyan sa Quezon City. Si Ray Martin Tanyegra, magandang gabi po sa inyong lahat. At si Irene Almodovar Dea Cyril, Gael, magandang gabi sa iyo. Jericho Ferrer, nanunood sa atin dyan sa, saan ka ba? Susunod na sa 2024 PBA Governors Cup Finals Game 6 pagkatapos ng programa natin. Thank you very much, Jericho Ferrer, ganyan Kenneth Arevalo. Naka-ready na din ang radyo. Saan ka nanunood? Tita Mimira Flor Garcia, feeling Christmas na. Oo nga po pero yung bulsa ko hindi pa nakakaramdam ng Pasko. Mami Belen Rivera, magandang gabi sa'yo, pero ramdam na ramdam ko na po ang Christmas kapag lumalabas ako. Bakit? Ang traffic po Magandang gabi sa iyo, Jericho Ferrer, at syempre pa yung mga ibang nanunood sa atin sa DZRH TV 4K live stream. Marami pong nanunood sa atin. Thank you very much. At syempre, handa po akong sumagot sa inyong mga questions. Wag po kayong mahihiya. Pwede po kayong magpadala ng anyong mga mensahe at basta po kaya kong sagutin, sasagutin ko. At kung hindi ko man alam ang sagot, ay hayaan nyo po at i-research ko at bibigyan ko po ng panahon para masagot ang inyong question. Magandang gabi sa iyo, Teresa Sagid. Magandang gabi sa inyo, ma'am. I think kababayan ko ito. Gayun din si Eduardo Narvaez at maraming iba pa. Bakit naglipat ka na ng pinapanooran mo, Eduardo Narvaez? No? Ayan. Magandang gabi din po sa inyo, mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi po sa inyong lahat. Algari Serad, magandang gabi sa iyo. At yung iba, paramdam din po kayo para nare-recognize din po natin. Legal! Okay, umpisa na po natin. Kasi ito pong question natin ngayon, Miss Roxanne Costo, magandang gabi sa iyo, ay triggered. Ito po ay, ibig sabihin ay na topic po natin ito dahil sa tanong ng isa nating tagapakinig. Ang sabi po ni Chris, C-H-R-I-S, Chris. Chris, I hope you're watching tonight. I don't know, mukhang lalaki itong si Chris kasi may Chris na babae. Attorney, may nagbibenta po sa akin ng lupa pero rights lang daw po. Nakasubdivide na daw po pero nagdadalawang isip ako kahit mura kasi hindi ako sure kung mapapatituluhan. Usapang Legal! So ang tanong, usual question, attorney. Based po sa doon sa question ni Chris. Ito ang mga posibleng tanong or mag-uugat na tanong doon sa isang message ni Chris, doon sa message na yon. So, ang tanong, safe ba na bumili ng rights lang? At pwede bang bumili talaga ng rights lang? Valid ba ang pagbibenta o pagbili ng rights lang? Ayan. Siyempre, mga mahahalagang katanungan ito dahil kahit sabihing medyo mas mura po ito, pera at pera din po yan. At saka, ang tanong ngayon, valid ba? At pwede ba? Ang ending niyan, siyempre, pwede ba na mapatituluhan ang rights lang na nabili mo sa lupa? Usapang Legal! Alam nyo, sa napakarami pong pagkakataon tinalakay na natin ang yung iba pahaging lang ang tungkol sa rights. Hindi pa rin natin masyadong makomprehendo, maintindihan yung buong konsepto. Ano ba yung sinabing rights? Rights, attorney, ito ba yung karapatan? Yes, loosely, ito ay napapatungkol sa karapatan. Pero anong karapatan ba itong binibili mo? Kasi kapag ganito po, di ba? Ang usual na deed of conveyance. Ano ba yung deed of conveyance? Dokumento ng paglilipat, ng pagmamay-ari, yung dokumento ng inyong bentahan. Ano ba yun? Ano ba yung mga ginagamit natin doon? Siyempre, ito yung deed of assignment or transfer of rights. These are the usual documents na ginagamit kapag nagkakabentahan
ng rights. Usapang Legal! Sabi ni Miss Roxanne Costo, hindi po safe, kaya rights lang, nakakatakot po yan. Ayan. So, totoo bang nakakatakot ito? At ano nga ba yung mga risks? But meron din po bang pagkakataon na yung rights na nabili mo sa lupa ay maaari magtuloy-tuloy sa pagkakaroon mo ng title or certificate of title, whether it is OCT, Original Certificate of Title, or TCT. Usapang Legal! So bakit nga po ba, kasi ganito po yan, ang may-ari po ay may-ari ng isang lupain or ng lupa, ng isang real property. Meron po mga tinatawag na bundle of rights. Ano nga ba yung bundle of rights na sinasabi, na nabibilong o hinahawakan ng isang taong nagmamay-ari ng real property? Siyempre, yung karapatan to possess, o ano ba sa Tagalog yung possess? Hawakan, Siyempre, hindi literal. Hawakan ang property. To use, the right to use, yung karapatan na gamitin. Syempre property mo, karapatan mong gamitin ito. Right to the fruits, halimbawa, nagtatanim ka dyan, yung income dyan, karapatan mo yon. Say for example, nagpapalis ka, nagpaparenta ka, yung right to use o to the fruits, sa iyo yun, bilang ikaw ang nagmamayari. Right to consume, gamitin ang property. To recover, kung sakasakaling merong umaangkin or merong kumakamkam ng property mo, o kaya karapatan mo din na i-dispose, ibenta, ilease o anumang hakbang na napatutungkol sa sa may-ari ng property. Usapang Legal! Ito po yung rights of the owner, yung bundle of rights ng isang taong nagmamay-ari ng property. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ang property owner lamang ang merong ganitong rights. Bakit? For example, sa easement ng right of way, yung right of way, syempre yung ibang tao po ang may karapatan na gumamit or binibigyan ng karapatan ang ibang tao na gamitin ang property mo. That is the easement of right of way. So bagaman at ikaw ang may-ari ng property, dahil dun sa easement ng right of way, iba ang gagamit nito. At may karapatan, pwede niyang i-demand, At pwede niya itong i-enforce, Pwede siyang magpasaklolo sa korte para i-enforce itong karapatan na ito. O kaya naman, sa real estate mortgage, ano yung karapatan ng mortgagee, yung pinagsanglaan, meron din po siyang rights doon. Bakit? Na kapag hindi nabayaran ang loan, hindi natubos ang sangla, may karapatan siya na i-foreclose ang mortgage at isubasta ito para isatisfy sa pagkakautang sa kanya. Usapang Legal! O kaya naman, yung usufruct, yung right to use, ipagamit sa iba. I remember, noong bago po ako sa legal department ng Elizalde Group of Companies, the very first contract na ginawa ko po para dito, ay yung, alam niyo po ba yung tower dyan sa malapit sa Mega Mall? Yun. Meron po kaming usufruct doon sa tower, 2 tower na yun, kung saan kami lumipat noong kami masunugan. Usufruct. Karapatan namin na gamitin na yung tower na yun. So sa amin ang paggamit noon. Bagaman at ang may-ari po ng building or ng tower ay hindi kami. That is usufruct. Usapang Legal! O halimbawa naman po, yung lease, Ikaw ang may-ari ng property pero pinalis mo o pinarentahan mo. So ibig sabihin, wala kang karapatan na gamitin ang property, tirahan ang property. Bakit? Pinalis mo So iba ang merong right sa property mo. Ayan. Usapang That is of course without losing ownership over the property. Ayan. So, mga pagkakataon, these rights, ito po yung mga binibili natin. So, depende kung anong uri ng rights ang nabili ninyo. May pagkakataon po kasi yung rights na binili ninyo sa lupa na walang titulo ay sinasabi ako ang naka-occupy dyan.
30 taon na ako, 20 taon na ako naka-occupy dyan, wala itong titulo, hindi ito rehistrado, binibenta ko yung rights ko dito, no? So kung halimbawa bumili ka ng ganitong rights, ano naman ang napunta sa iyong karapatan? Usapang Legal! Ayan, yan po ang tinatalakay. Bakit nga ba rights lang? Kasi wala pa pong grant mula sa gobyerno, no? Para maging sa iyo o wala pang confirmation ng title pabor sa nagbibenta sa iyo. That is why rights lang ang napupunta at binibili mo at napupunta sa iyo. So, ibig pong sabihin yung lupa na nasa possession ng seller o kaya ng predecessor in interest. Sino po ba yung predecessor in interest? Yung pinag-ugatan or pinagkuhanan niya, pinanggalingan ng lupa nitong seller. Say for example, ako po ang nagbibenta, no? Ibinibenta ko itong lupa 123, TCT number 12345, no? Ibibenta ko kay Norman Moraga. I have been here for 10 years dito sa property ni ito. Requirement po ay 20 years. But prior to this, no, binili ko ang property mula kay Norman Moraga. So si Norman Moraga ay aking predecessor in interest, pinagmulan ng property ko. Say for example naman, man ako mula kay Nanay Flory, no? Since nawala si Nanay Flory in 2023, no? Lupa na walang titulo, unregistered. Tapos ako ngayon, minana ko kay nanay, gusto kong ibenta kay Norman Moraga, lupa ko, walang unregistered, ibibenta ko kay Norman Moraga ang rights. Yung nanay ko, yun yung aking predecessor in interest. Usapang Legal! So yung namatay ang parents, minana ng anak, pero unregistered, rights po ang binibili ninyo dito. Anong rights ito? Usapang Legal! Yan po ang tatalakay natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Miss Roxanne Costo. Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta. Sabi niya, walang electric current dito sa Ilocos dahil kay Typhoon Marce. Mag-ingat po kayo ha, ma'am. Yung mga kababayan natin dyan sa Ilocos. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Miss Roxanne, yung property po na hindi pa under ng NHA, yun po kadalasan ang may bentahan ng rights lang. Ay, okay. Pupuntahan po natin yan, Ma'am Roxanne Costo. Magandang gabi din sa iyo, Eds Maglakas. Si Valentino Milena Poncia, may nagbibenta sa akin ng lot with structure o skeleton pa lang. Mura lang kung susumahin, pero nakakabit pa sa mother title. Safe po ba nabilihin kung nasa mother title pa? Thanks po. Pag-uusapan natin yan, Sir Valentino Milena Poncia, sa atin pong pagbabalik. Pakishare na lang po ng ating talakayan tonight, ha? I'm sure, no? Kasi kagaya ng isang sinabi dito, no? Attorney, napakarami po yun sa Facebook. Rights lang, no? So safe po ba yung bilhin? Usapang Legal! Okay, magandang gabi sa Berlin, Bernales at yung mga iba pang nanonood sa atin sa YouTube. Thank you very much for watching. Bagaman at hindi po agad nagre-reflect yung mga mensahe ninyo, nire-refresh ko po pa. Eto na nga. Nora Abordo, magandang gabi sa iyo dyan sa hulaan ko. Kung taga saan ka? Taga Aurora. Yan, magandang lugar. Magandang gabi din sa iyo, Dante Bardalosa. Nanunood sa atin. Saan nakalagay? Nasaan ka ngayon? Joy Garimbao sa Michigan. Magandang gabi sa iyo. CJ Eselo. Sabi niya, mga peta ninyo. Oo nga huwag kang mag-inggit ng kape. Magandang gabi din sa iyo, Kim Gandry, dyan sa UK. Thank you very much. Gusto kong pumunta dyan sa UK. Gusto mag-aral dyan. Miss si Oscar Smith. Magandang gabi sa iyo. At yung mga questions po ninyo, sasagutin ko ha. I-share nyo lang po yung ating talakayan tonight para mas marami pa pong matuto at marami pong makaiwas sa mga panluloko na yung naglaganap ngayon, lalong-lalo na sa social media. Usapang Legal! Si Andy Marquez ay nanunood din po sa atin at gayon din, nasaan ka na, Alicia Hubay, magandang gabi sa iyo, nanunood sa atin sa Davao City at yung mga iba pa pong nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, magkukommercial lang po ulit magko-commercial lang po muna tayo. At promise, magbabalik po ako para sa mas interesting na talakayan. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang
Legal! Usapang legal po kasama si ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, Our World. Magandang gabi sa iyo sa Northern Samar at mga nanonood sa atin dyan sa Northern Samar. Magandang gabi po sa inyong lahat. May mga nanonood din sa atin sa Qatar. Thank you very much. At taga-Qatar pala, taga Northern Samar pero nasa Qatar siya ngayon. At I'd like to take advantage of this. Magandang gabi magandang hapon sa iyo at si Lucy Seco dyan sa Bahrain, kapatid ko po. At saka si Guillermo Solomon Jr. sa Qatar. Magandang gabi po sa inyo. At yun po mga ibang nanonood sa atin. Magparamdam po kayo. No? Bagaman at yung mga multo lang talaga nagpaparamdam. Pero ibang usapin po yung mga paramdam natin dito sa ere. Yan. Magandang gabi sa iyo. Anthony Abrenica, Rich Bakabak Schultz, magandang gabi sa iyo. May question siya, sasagutin ko yan maya-maya. Hermini Hildo Domeng, gayon din sa iyo. Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales. Si Eileen Delisay, good evening sa iyo. Jerry Sumagaysay, Alex Acosta, Eduardo Narvaez, at yan, mga taga Magdalena, Laguna. Nata Tipasya Necase sa Las Piñas City. Thank you very much for watching. Ito yung ituloy-tuloy po natin ang ating talakayan kanina. Bakit nga ba rights lang? No? Kung lupa po na ang nagbebenta sa inyo ay may-ari at kumbaga ay meron kayong ang deed of conveyance ninyo ay either transfer of rights or deed of assignment dahil unregistered ang property pero matagal na nilang inaangkin ng lupa at wala namang ibang nagmamay-ari nito at pinapalagay nila na sila ang nagmamay-ari nito, maari po, no? Kung halimbawa po ay nagfo-fall doon sa mga requirements or pasok sa mga requirements ng batas. Ayan. So, dahil wala pa pong grant mula sa gobyerno or wala namang confirmation of imperfect title mula sa korte, no? Ang usual na dokumento na ginagamit po natin dito sa paglilipat ng ownership o benta sa panahon ng bentahan ay deed of assignment o kaya naman ay deed of transfer of rights. Ay, pangalan-pangalan lang po itong usapin na ito. Sa legal term pa ay nomenclature. No? Yan. Usapang Legal. Pero para po ang tanong, pwede bang magtuloy-tuloy sa titulo ang nabiling right sa lupa? Tingnan po natin. Unang tanong, is it alienable and disposable? No, napakahalaga po nito kasi yun po mga alienable and disposable, ito po yung agricultural land, no? Yung agricultural land ay further divided into agricultural land, meron din pong residential land, meron din pong commercial at saka industrial. Yun lang pong yan, no? Yun lang pong yan ang maaaring maibenta o maitransfer or mapagawan ng titulo. Usapang Legal. Dahil kapag ka po ito ang lupa ay forest land or timberland, mineral land, national park o kaya military reservation, hindi po ito maaaring mapatitulahan dahil hindi po yan maituturing na alienable and disposable. Yan na yung mga properties of public domain. Usapang Legal. So, yung pong requirements na nakalagay, titingnan po natin ano nga ba yung mga requirements na yun, Kasi depende po sa kung anong klase itong property ninyo, Meron po kasing batas na sumasaklaw, iba-iba, Maraming batas, Ito po yung mga basehan, para makapagtuloy-tuloy sa title ang inyong property. Unang-una syempre yung Commonwealth Act number 141, ito po yung tinatawag na Public Land Act. Sa pamamagitan po nito ay yung mga patent, disposition ng property mula sa Estado. Meron din pong Property Registration Decree, PD 1529. At syempre ito tinalakay na natin yung Residential Free Patent Republic Act 10023 or Residential Free Patent kung saan yung isang taong occupant ng property, ang nakalagay po doon ay actually resided on and
continuously possessed and occupied, no? Under a bona fide claim of ownership. Ibig sabihin, pinapalagi mo, inaangkin mo na, itinuturing mo na sa iyo ang property dahil wala namang ibang nagmamay-ari nito. And you have been there for 10 years, ano? At itong property na ito, or itong lupa na ito, is no longer needed by the government for public service or public purposes. Kapag ito, ganito ang sitwasyon ng lupa at ito ay binili mo sa isang taong nandoon na, no? Ito pong karapatan niya ay nakukuha mo. Anong karapatan niya, no? Ang karapatan po niya ay later on makapag-apply siya ng residential free patent, which is equivalent to title. Usapang Legal! Ang risk lang po dito ay syempre marami pong mga requirements like dapat syempre may patunay din na binabayaran ang amilyar o real property tax. Kaya kailangan po ng tax clearance, no? Mula po doon sa municipal or city assessor's office. But of course, ito po ay limitado lamang dahil depende po sa area, 1,000 square meters, merong 500 square meters, depende kung saan po located ang property. But of course, yung cost ay medyo may kataasan po dahil maraming proseso ang pagdadaanan. Now, no? Meron pong 11,573 yung agricultural free patent na dati naman po, no, ay ito ay nire-require na ang tao na para makapag-apply nito ay nakapossess na or in continuous cultivation of the property for at least 30 years. Ngayon, doon po sa 11,573, ito po ay ipinaiksi na lamang sa 20 years. Usapang Legal! Kaya ang requirement po dito ay natural-born Filipino citizen at hindi nagmamay-ari ng 12 ektarya na lupain, no? At dapat ito ay syempre alienable and disposable. Kung ang binili mo ay nasa ganitong sitwasyon, no? Kahit pa less than 20 years pa lang, kaya lang kasi medyo matagal kailangan mong makuha yung 20 years, no? Yun pong rights na ito. Anong rights ang nakuha mo dito kung binili mo ito? Yung karapatan nitong pinagbilhan mo ay nabibili mo yung karapatan niya. Anong karapatan ito? Na ipa-applyan ang property for agricultural free patent. Ayan. Usapang Legal! O kaya naman po, no, by the way, maisingit ko lang. Ano ba ang pagkakaiba ng free patent, no? At saka ng confirmation of imperfect title? Kasi 'di ba halos magkapareho po yung agricultural free patent or administrative titling. Sa free patent po, no, sinasabi natin na ang gobyerno ang may-ari ng property kaya hinihingi ko ito bilang grant mula sa gobyerno. Pag sinabi naman nating confirmation of imperfect title, judicial confirmation of imperfect title, pupunta po tayo sa korte at ang sinasabi natin in essence, ako po ang nagmamay-ari ng property, hindi na yan sa estado, hindi na yan sa gobyerno, kailangan ko lang mapatituluhan ng property. Yun po ang pagkakaiba nila. Usapang Legal! At kapag ka po free patent, ay usually subject po ito doon sa mga kumbaga ay easements, no, na of course kahit confirmation of imperfect title, yung mga right of way and all. Kaya lang kasi ang pinagkaiba pag grant mula sa gobyerno, no, meron po usually annotation na no, kapag ginawa ng kalsada o may road widening, expansion sa inyong lugar o merong itatayo na kung anuman ang gobyerno, pwedeng kuhain ito ng gobyerno. Kaya lang, no, kapag sa ganito, wala kang bayad, no? Up to 60 square meters na lapad. Paano kung sobrang haba, no? So yun po ang disadvantage naman noon, no? Ang babayaran lang sa'yo yung sobra sa 60 square meters na lapad, no? Paano kung ganun lang ang lapad ng property? So hindi ka mababayaran. Ang babayaran sa'yo yung say may pinatayo kang bahay o kaya yung improvements on the land o kaya na yung standing crop. Usapang Legal! Ray Mendoza, magandang gabi din sa'yo. Ayan, so
Next po natin, no? So mura-mura po kapag rights, dahil risky nga po at mahaba-habang proseso ang pagdadaanan ninyo, and at the same time gagastusan po ninyo para makakuha ng titulo. But the good news is, doon po sa ating administrative titling ay posible po itong menos gasto. Sila na din po ang nagsusurvey ng property. Ayan, yun nga lang, it will take some time. Usapang Legal! Ayun. So, more or less yan po yun, yung mga basihan, no? So, importante again, tanong, is it alienable and disposable? Siyempre, i-review din po ninyo kung ito ay yung mga requirements dahil ito ba ay yung nagbibenta ba sa inyo ay born Filipino citizen, ilang taon na silang nandoon, merong tax declaration, sila ba ang nag-occupy, yung tax declaration ba nasa kanilang pangalan, yun, mahalaga po yun, baka naman iba po kasi ang ibang tao ang nandoon sa tax declaration. So, warning lang po na kapag ka po rights, ay prone po ito sa mga double or triple or quadruple sale, Bakit kanyo? Kasi di ba wala nga pong dokumento saan mo i-annotate yung halimbawa binili na ni Norman Moraga, ay saan niya ipapa-annotate yung deed of sale nila? Di ba normally kapag titled ang property at binili natin at hindi pa natin afford na magbayad o mag-process ng titling, ipaparehistro natin yung bentahan sa pamamagitan ng pagsasubmit ng kopya ng deed of sale doon sa Register of Deeds para i-annotate, may notice sa kung sino mang magtatransact na itong property na ito binili na ito ni Norman Moraga. Pag binili mo to, buyer in bad faith ka. So wala kang mapapala, Hindi mo maisusulong yung karapatan. Usapang Legal! Dante Abardalosa, nasa Pasay pala siya. Magandang gabi po sa inyo. Next po, so kung ang document lang ay transfer of rights or deed of assignment or EJS, say for example, ikaw bumibili ka, tapos yung pinagbibilhan mo o yung seller, ang hawak niya ay transfer of rights lang galing doon sa isa pa niyang pinagbilhan, So, kumbaga pangatlo ka na, Kaya or deed of assignment mula doon sa, say for example, pinanggalingan ng property nitong seller, o kaya naman ay EJS, extrajudicial settlement of estate, Mula doon sa previous owner nga po ito. At dapat i-double check ang tax declaration dahil kapag ka po hindi sa kanyang tax declaration, ay patay tayo dyan. Usapang Legal! At alamin kung may actual possession and occupation ang nagbebenta sa inyo. Dapat siya mismo ang nakatira, ha? By the way, yung binabanggit kanina ni Ma'am Roxanne Costo na usually yung NHA o yung mga socialized housing, meron pong prohibition sa pagbebenta itong mga recipients nito or mga beneficiaries nito. So never ever buy. Tanungin po ninyo, gaano na kayo katagal dito? Kasi may restriction po ito. Usapang Legal! Okay, paano kayo makakapag-apply kung residential? Yan, residential free patent, DENR, Senro, Penro. Kung agricultural land, sakahan, agricultural free patent, Senro, Penro. Ayan, mag-a-apply po kayo doon. By the way, kung mga ganito pong sitwasyon, like agricultural o lupang sakahan, agricultural land, ang classification ng property at bibilihin po ninyo, you have to make sure na wala pong ibang pending na application sa Senro o sa Penro on the property. There is a possibility po kasi na yun pong property ay, again, dahil prone ito sa double sale, baka naibenta na at yung pinagbenta nag-a-apply na din ng title, ay paano ka, Patay ka ngayon. Usapang Legal! Ayan, so yun po ang mahalaga kasi dahil nga po prone ito sa double sale, ay dapat iba yung pag-iingat. Kumbaga ay quadruple din ang inyong pag-due diligence, Iba yung pag-iingat to make sure na hindi naman po masasayang ang inyong
pinaghirapan, no? So again, posible naman po na magtuloy-tuloy sa titling o sa title ang inyong rights na nabili sa lupa, basta't, no, yun pong ipinapasang rights sa inyo ay yung rights of ownership, which is, yung bundle of rights, to dispose, to possess, to cultivate, to own, to recover, kung nandoon po sa level na yun ang inyong rights na nabili. Usapang Legal! Magkano po ang per square meter ng coconut land sa Marinduque? Saan ba ito binibase? Per hectare ba o per square meter? Hindi ko po alam kung coconut land. Hindi ko po alam eh. Kenneth Arevalo, ako nga itulungan mo dito at kayo ang mayroong mga Tita Sita, Tito Sunny na magbe-birthday na, tulungan nyo nga ako kung magkano ang dyan, paano ang bentahan dyan sa atin. Miss Charo Abraham, magandang gabi po sa inyo. Maricor Angeles, mayroon pong lupa na nai-transfer sa tatay ko through quitclaim executed by his siblings and their mother. Pero hindi po sila lahat ay nakapirma. Ngunit alam po, nasaan na yun? Ang haba pala nito. Ma'am, sasagutin ko na lang, Ma'am Dea, ha? Offline, off-air, kasi sobrang haba. Baka tapos na yung oras natin ay hindi ko pa natatapos. Ipadala nyo po sa akin private message dun sa aking Attorney Rina na page. Sasagutin ko kayo, promise. Ito yung question ni Janet Kinyo. Nakabili po ako last year, OFW po ako, rights lang, pero hindi ko po alam kung okay yung lupa kasi Xerox lang at sinulatan lang ng ballpen. Ang nilagay lang na pangalan ay ang live-in partner kahit nagbigay pa ng ID. Ay, naku, mahirap po ito. Ang problema po dito, Janet, paano kung yung ka-live-in ay merong asawa o yung isa sa kanila may asawa at yun pala ang may-ari pala talaga nito ay yung other party o yung asawa na yung partner na hindi nakapirma doon. Take note, kapag po ganito ang nagmamay-ari, maaari po itong habulin noong legit na family. Kaya wag po kayong papayag na ganun-ganun na laang. Usapang Legal! Yung issue po na nakapirma lang, sulat kamay lang, wala pong problema yun. Maaari naman po kayong may remedy pa kayo sa ilalim ng batas dahil take note, pwede po kayo mag-action for specific performance, humiling sa korte na o sa utusan itong nagbenta sa inyo na mag-execute ng registrable document. Yun po ay may remedyo pa kayo doon. Pero kung yung halimbawa po na ang nagbenta ay live-in partner at ang may-ari ay yung isa, pagkatapos ay may asawa pala ito, yung isa, di wala kayong mapupunta, wala po kayong mapapala sa pera ninyo. Mahirap po maghabol ng pera kapag napakawala na. Ito, Bangon PH, kung tax declaration lang po, pwede po ba patituluhan? Subdivided na po ang lupa na may mother title po. Newbie po ako sa page ninyo, Bangon PH. Okay, kung may mother title, ibig sabihin titulado na ito. So subdivided na. Pero napagawa na ng tax declaration kada isang tipak, ibig sabihin, mag-a-apply po kayo ng title para sa isa't isa, dahil based doon po sa subdivision plan, Meron po tayong previous episodes yan, kaya pwede po ninyong i-double check. Usapang Legal! Ako rin po ang nag-discuss noon, yung pagpapatitulo ng lupa na naka-mother title pa, paghahati ng lupa. Meron po tayong episode noon, pwede nyo po ninyong balikan. Joey, salamat. Salamat po sa lahat. Oh, wow. Salamat ang surname mo, Joey. Salamat po sa lahat ng sinishare nyo na knowledge. Binabalikan ko po ang old episode sa YouTube. Ang dami ko pong natututunan. Keep it up po, attorney. At I like your energy. Thank you very much. Totoo po, Ha-hyper po ako pag nagpo-program ako. Hindi ko nga po alam kung bakit. Pero energizer ko po ang programa natin. Kaya, nakakahawa ba? Mabuti naman. Annalyn Mateo, ilang merong tax ba dapat bayaran ang sariling property kapag fully paid na ang isang unit sa home mortgage? Anong tax ba ang meron sa kaalaman lang? Okay. Capital gains tax, documentary stamp tax, amilyar, transfer fees, yan po ang binabayaran. Usapang! Ang amilyar po, binabayaran taon-taon. Ang capital gains tax, binabayaran isang beses lang sa pagkatapos ng transaksyon within 30 days. Ang documentary stamp tax, within 30, before the 5th day of the month following your transaction. Yun po yun. Usapang Legal!
Okay, meron pa pong question, Bianca. Alienable and disposable po, attorney, lugar namin. Forestry under DNR, napakarami na pong naninirahan, more than 100 families pinasok ng sindikato na naningil kasi may title daw sila. Wala namang aksyon ng barangay. Medyo hindi ko po malinawan yung message ninyo, Miss Bianca. Pero ganito po yan. Kapag ka po forestry, forest land, timberland, hindi po ito maaaring maging mapatituluhan ng pribadong individual. Ang tanging mahihingiling po ninyo ay mag-apply po kayo ng yung mga SIFMA, Socialized Industrial Forest Management Agreement, o kaya ay pagiging tagapangalaga para later on kung sakasakali man at ma-reclassify ang lupa into alienable and disposable, meron po kayong priority, Maaari po kayong mag-apply ng title sa inyong pangalan at you won't have to prove the 20-year requirement of possession. Usapang Legal! Noy Librando, before we pause for commercial, attorney, tanong ko lang po, ano ang ikakaso sa tao na pinagsanglaan ng lupa, na inaangkin ng lupa at nagpagawa siya ng titulo at ipinangalan sa kanya? Kapag ganito po, estafa, habulin po ninyo agad, ang property. Pumunta po kayo although kailangan po ninyong patunayan na kayo po talaga ang nagmamay-ari ng lupa, na sanglaan ang inyong transaksyon, ipadeklara po ninyo na void yung kanyang titulo, i-cancel ang titulo, ipadeklara na void at ipa-cancel ang titulo at maibalik sa inyo yung property. Yan. Usapang Legal! We go back to reconveyance. Ayan. Tinalakay na rin po natin yung recovery of ownership. Ayan. Si Reynaldo, familiar to. Beware guys, nagbebenta ng mga ganito sa Facebook page, marketplace, group marketplaces at iba pa. Nice program po, ma'am. Thank you very much. Usapang Legal! Yun pong mga questions pa. Yan. Magandang gabi, Florence Sergalo dyan sa Pila, Laguna. Gina Matuba Corono, watching sa Quezon City. Ano po ang requirement ng pagpapatitulo kapag rights lang ang nabili? Siyempre, yun pong pupunta po kayo sa DNR, sa Sendro. Meron pong form doon. Kailangan din po ninyo ng affidavit of two disinterested persons, na nagsasabi na ikaw ay nakatira na doon, that you have been there for how many X number of years, at least 20 years. Kapag po agricultural free patent o kaya pag residential free patent 10 years. Kukuha din po kayo ng certification or affidavit from the barangay na nandoon nga kayo nakatira at yun. So ano pa ba? Magpapa-survey, pwede po kayo mag-request ng pa-survey sa DNR. Usapang Legal! Siyempre, tax declaration. Importante po dahil yung tax declaration coupled with possession ng property, yun po ay maaring magtuloy-tuloy sa pagpapatitulo. Kasi kumbaga ay kahit pa may tax deck kayo, kung hindi kayo ang nagpo-possess, may problema po kayo. Usapang Legal! O kaya naman kung kayo ang nagpo-possess o naka-occupy sa property pero iba ang may tax declaration, may problema po kayo. Dapat yung tax deck at saka yung possession magkasama sa iisang tao lamang. Usapang Legal! Lala Reyes, attorney, may binigay po sa akin na lupa ang aking magulang. Pahingi din po. Ayan, at nakapangalan po ito sa kanila. Gusto ko po sana ipalipat sa pangalan ko. Okay. Lupa. Well, transfer of title lang po ito. Magpa-process po kayo. Kaya lang, kailangan po ninyo ng transfer document. So, paano bang paraan? Either deed of assignment or title dito. So, deed of donation. Yan. Kailangan lang po ay notarized. Usapang Legal! Marlinda Abolencia, magandang gabi po sa inyo, ma'am. At syempre, may mga iba. Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan. Thank you very much. Aileen Dalisay sa Magdalena, Laguna. Magandang gabi po sa inyo. Good PM po, mama ko naka-avail po ng pabahay dahil may portion ng property niya na ginawang access road ng tao. Kaso ang problema po ay nagdedemand po ng ibang ipagiba ang buong kusina nila dahil daw sa kanila na-avail nila ang pabahay at ginagamit nila ang usufruct ng pabahay ni mama. Pwede po ba yun, attorney? Ano bang ibig sabihin? Bakit usufruct? Baka right of way. Kung right of way po, at meron ng ibang madadaanan, hindi po kailangang ipagiba, yung portion na meron ng structure. Ang access po ay para lang may madaanan, hindi para sa convenience ng dadaan dito. Yun. Usapang Legal!
Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Promise, magbabalik po at marami pa tayong mga questions. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Attorney Rina Seco po, ang Panyera ng Bayan. Tinatalakay po natin yung pagpapatitulo sa lupang nabili ang rights lang. Yan. At meron pong punto dito si Mario Selenillas. Attorney, may pamana ang lola ko sa aking papa, subalit ibig saluhin ng tiyahin ko po ng tiyahin po namin. Pwede po ba ang ganito? Anong ibig pong sabihin saluhin? Gustong agawin, angkinin, kamkamin? Hindi po pwede. Kung mana po yun ng tatay ninyo, proseso na po ninyo. No? Ibig pong sabihin dapat ito ay mag-settlement of estate na po kayo. Kung pamana po ito as in pamana na meron pong will o itong lupang ito binibigay ko kay Mario Salinas Sr., Salinilla Sr., for example, that way. No? Kung meron pong will, ipapaprobate po ninyo. Pero kung wala naman pong will at paano po ibig sabihin ay dapat maghahati no sa total ng estate yung mga tagapagmana, tatay ninyo at yung kanyang mga kapwa tagapagmana. Usapang Legal. Pero kung yung share po ng tatay ninyo, ibig sabihin share sa mana, ay gustong angkinin ng tiyahin ninyo o ng kung sino man, wala po siyang karapatan. Pwede po ninyo siyang kasuhan, depende sa kung paanong uri ng pagkakamkam ang ginagawa niya. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Raymond Botalon, at syempre pa Hil Ocampos at Chaong Quezon. Si Flor Canuto, sabi niya, nakabili kami ng VOS na lupa. Pwede po ba mapatransfer sa amin ang CLOA ownership? Ano yun? Ano pa yung VOS? I'm not voluntary. Pakilagay nyo nga po kung anong ibig sabihin yun. Pero yung CLOA po kasi kung ito po ay under CLOA, kailangan po sa ilalim po ng lumang batas ay dapat ay merong maibebenta lamang ito after 10 years, no? Yung tinatawag na holding period. So, after 10 years pa pwede na po ito. I just don't know kasi hindi ko pa po nakikita or wala pa pong lumalabas na implementing rules and regulations sa yung IRR ng yung emancipation patent. Usapang Legal. Yung tinatawag na agricultural emancipation patent. Ayan. Si Rodolfo, ay medyo kahaba. I-message nyo po ako yung mahahaba ang question para sasagutin ko po. Weekend po bukas, makakasagot ako. Ayan. Raymond Batalan, magandang gabi sa iyo. Si Merlinda Abulencia at si Flor Canuto, ayan, sagot ko na. At si Rodolfo Corrales, sabi ukol sa military reservation kanina na hindi matituluhan. Totoo po, hindi po napapatituluhan ng military reservation. Nire-reserva po yan ng Estado. Usapang Legal. Okay, si Lilet, attorney, rights lang din po, walang notaryo at mali ang sukat na nakalagay. Ipa-resurvey po ninyo, no? Kailangan po ninyong ipa-resurvey ito. Si Carla, Roda Castro, attorney, marami kami natutunan. Problem ko po, nakabili ako 100 square meters hulugan, ngayon fully paid na. Kaso pirmahan lang sa pad paper. Pirma nung nagbenta at bumili, may mga witness na survey na po amuhon. Well, magpa-execute na po kayo ng registrable document, deed of sale or deed of assignment. Ayan. Or deed of bentahan, deed of sale. Ayan. Si Carla May, attorney, marami pong salamat sa kaalaman na na-share po ninyo. Paano naman po kasi ganito yung case, may ibinibenta lupa, yung title is under developer pa po kasi si Juana de la Cruz hindi pa po fully paid. Pero gustong ibenta ni Juana de la Cruz. Yan, pwede naman po yan. Yung kung ito po ay the assignment lang po ito. Deed of assignment, no? With assumption of mortgage. Usually ganito po ito. Yun. Deed of sale with assumption of mortgage. Pwede naman po yun. Okay, next. Baby Pines. Ma'am Delia Pines. Kano niyo si Ma'am
Ma'am Delia Pines, kaano-ano nyo si Baby Pines? Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, I own the piece of land na ang title ay nasa name namin ng aking husband. Unfortunately, my husband passed away more than 3 years ago. Paano ko po matatransfer ang titulo sa name ng dalawa kong anak? Ano po ang mas magandang gawin? Deed of donation o waiver ko na lang ng rights sa property para sa mga anak ko? Kung hindi pa po ninyo nasisettle ang estate ng inyong asawa, no, ganito po ang pwede ninyong gawin. Pwede po kayong mag-settlement, extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. That way, bakit? No? Bakit po ina-advise ng ganito? Kasi magsisettle lang din naman kayo ng estate, di ba? Para isahan na lang. Yung waiver of rights, general waiver. Paano po yung general waiver? Na hindi na ninyo kukunin ang share ninyo at paghahatian na lamang ito ng inyong mga anak. That way, no? Kapag ka po kasi general waiver, maliligtas na po kayo sa additional na 6% on either donation o kaya ay kung palalabasin nyo ibenta na capital gains tax. So, ang babayaran nyo na lang yung 6% doon sa settlement of estate. Ayan. Usapang Legal! Oo nga, pawala-wala nga. Voluntary sale po, agricultural land po. Kapag voluntary, ibig pong sabihin yung may-ari ng property ay voluntarily, no? Kasi usually kapag ganito, 'di ba? Pawala-wala ang signal. Usually ganito po, 'di ba? May notice of coverage na ipapadala ang Department of Agrarian Reform sa property owner. Pagkatapos ay yung iba nagpuprotesta, 'di ba? Na hindi ito dapat masali diyan. Yung iba naman nagko-comply. Pero yung voluntary na para sa mga tenants, no, yung dati, yung mga agricultural tenants, yes, pwede po itong magtuloy-tuloy doon, no? Basta po ito ay coordinated with the Department of Agrarian Reform. Usapang Legal! Okay, good evening po, attorney. I have a problem regarding sa lupang nabili namin located po sa tabing dagat. Ang nagbenta sa amin ay anak na nakatira sa lupa na yan sa loob ng 3 decades. Nang ipasukat po namin ay mas maliit po sa sukat kasi hindi po sinali yung malapit sa dalampasigan. Yung lahat po ng bumibili ng property sa tabing dagat, take note po, the 20 easement, 20 meter easement, no? Usually, ibinibenta sa atin pati yung 20, di ba? Pero hindi po natin yun maaring pagmamay-ari dahil sa estado lang po yun. Kaya kung bibili kayo ng property sa malapit sa dalampasigan o yung para gawin yung resort, no? I-consider po ninyo, ipoprotesta po ninyo na, yung covered ng easement, hindi yan dapat binabayaran. Di ba? Kaya yun po ang nagiging problema sa iba, no? Hindi chine-check at hindi alam yung tungkol sa easement kasi yun pong 20 meter easement, yung iba 20 plus 5 pa nga 25 plus 5 Ang ginagawa sa Boracay mas malaki ang easement. Ang ginagawa po nung iba, no? Sinasali yung dapat sana'y hindi kasali dahil sa estado yun, nakareserba lang po, kaya nagko-constitute nga tayo ng foreshore list doon, di ba? Kaya lang ibinibenta din sa inyo, hindi po ninyo mapapatituluhan na, kaya mas maliit ang sukat na makukuha ninyo, no? Mapapatituluhan ninyo, nandun sa title ninyo, maglilist pa kayo doon sa portion. Ngayon, granting na naisali yun sa inyo, no? Kapag po kinailangan ng gobyerno, wala kayong mapapala, wala kayong wala kayong magagawa. Kung lalagyan nyo ng structure, gigibain yan, wala rin kayong mapapala. Because, no, may easement hindi kayo nagtatayo dapat doon. Usapang Legal! Okay, yung po mga messages, pasensya na i-private message na lang po ako na para masagot ko. Weekend po ngayon, I will have time. Promise, bibigyan ko po ng pagkakataon, bibigyan ko po ng oras yung mga questions ninyo. Lino Camote, magandang gabi sa iyo. Gael Enriquez at syempre yung iba pang mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Nakasama ko po sa kabilang side si Norman Moraga and Ray Taladro. And syempre marami pong nag-a-assist. Thank you very much. Parang hindi ko nakita Ma'am Josefina Jason Abulencia at nakita ko na si Jason Abulencia. Hindi ko nakita si Ma'am si Violeta Montecalvo Zambrano and Mirda de la Cruz. Baka hindi ko lang nabasa. But antabayanan niyo po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ngayon ay legal, mamaya tungkol sa kalusugan naman. Nakasama niyo po Attorney Rina Seco, ang panyera ng bayan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.